Muling mapasabak sila Ramon at Tanggol nang dahil sa dalawang diamante na hawak nila Tanggol ngayon. Sinabi ni David naman sa kabilang banda na babawiin umano niya ang mga kinuha ni Tanggol sa kanya, na siya naman umano ang naghirap at si Tanggol ang nakinabang. Tinatanong nila Divina itong si Tanggol patungkol sa mga ari-arian ni Caballero, kung ano umano ang balak ni Tanggol dito. Pero sinabi ni Tanggol na wala umano siyang balak na kamkamin ang yaman ni Facundo. Wika ni Tanggol, kung meron isang tao umano na titirang kamag-anak ni Facundo na lumitaw, ay handa umano niyang ibigay ang yaman ni Facundo maliban na lang umano kay David. Sa kabilang dako, hindi naman alam ni David kung saan siya magsimula. Wala na sa kanya ang mga ari-arian ng Caballero. Ngunit si Vera handa namang umalalay para kay David. Plano nilang naisip ang kumuha umano ng isang tao para palabasin nila na titirang kamag-anak ng mga Caballero, upang sa ganitong paraan makuha pa rin nila ang mga ari-arian ni Facundo na sakay Tanggol ngayon. Ngunit pinaalalahanan ni Vera itong si David na hadlang umano ang pagkadawit sa pangalan ni David sa pumatay umano sa mga Caballero. Dagdag pa ni Vera, kailangan muna nilang mapatunayan na inosente itong si David bago nila makuha ang yaman. Sa kabilang banda, hindi naman napigilan ni Ramon ang kanyang bibig at ipinagtapat kay Tess ang totoo sa kinalaman ni David sa kaso ng mga Caballero. Halos nanlumo naman itong si Marites, hindi niya lubos maisip na magawa ito ni David. Tala nagka-problema sila Divina dahil ang kanilang produkto ay hindi na umanong mabenta gawa ng may sumapaw sa kanila, ang pamilya Guerrero.